Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 451 hanggang Kabanata 460. Kabanata 451. Si Zan at ang iba ay umiinom pa sa labas. Walang nakapansin na palihim na umalis sina Jack at Dennis. Matagal nang nagpunta sa banyo ang dalawang iyon. Walang pinaghinalaan ang mga taong nasa iisang mesa nina Jack at Dennis. Uminom sila ng kaunting alak at ito ay itinuturing na isang masayang sesyon ng pag-inom hanggang sa mahilo sila sa inumin. Sa sandaling ito, isang sports car ang dumaan at pumarode sa pasukan. Bumaba sila na at humakbang papasok. Diyosa ng Digmaan. Ang ilang magagandang usher ay orihinal na nakatayo sa tabi ng pinto, naiinip. Napabuntong hininga sila nang may nakita silang magandang babae na bumaba sa sasakyan. Oh my God, ito talaga ang Diyosa ng Digmaan. Ang galing, pati ang Goddess of War andito. Ang aming carefree villa ay nakatadhana na sumikat. Hindi lang dalawang hari ng digmaan ang naririto, kundi maging ang Diyosa ng Digmaan ay narito rin. Ang ilan sa mga babaeng usher ay nasa sabik na hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ang isa sa kanila ay nag-react sa pagsasabing, dapat kayong mabilis na tumakbo at ipaalam sa master. Maghahanda ako ng diamond memorabilia badge para sa Goddess of War. Walang ibang paraan dahil ang pinakamahusay na mga badge na inihanda nila ay ang parehong mga badge ng brilyante na ibinigay nila Kings of War. Buti na lang naghanda sila ng dalawang extra. Kung hindi, ito ay tiyak na hindi sapat. Mabilis na tumakbo papasok ang mga babaeng usher na iyon at ang mga naiwan ay naglakad patungo kay Lana na may hawak na badge. Ano ang ginagawa ng aking amo? Bakit hindi niya sinabi sa akin kanina na sasama siya sa pagtitipon ng mga veterano? Kung alam kong darating siya, sinundan ko siya. Hindi napigilan ni Lana na ibuka ang kanyang mga labi dahil hindi siya nasisiyahan. Bagamat ipinaalam sa kanya noon ni Dennis, noon pa man ay ayaw niya sa mga ganitong gawain. Bukod doon, hindi niya masyadong gusto si Magnus Sutherland. Palagi niyang nararamdaman na ang taong ito ay tila peke. Gayunpaman, kung alam niyang narito rin si Jack, lalapit siya ng walang anumang dahilan. Maligayang pagdating, Diyosa ng Digmaan. Goddess of War, medyo late ka na. Tanghali na kami nagsimula ng tanghalian. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala. Naka-reserve na kami ng mga table at hindi pa sila ginagalaw. Isa itong memorabilia badge na inihanda namin bilang alaala ng relasyon ng mga veterano. Sana ay maisuot ito ng Diyosa ng Digmaan bilang tanda ng pag-alala. Agad na sabi ng pretty usher pagkatapos niyang maglakad papunta kay Lana. Sige, walang ideya si Lana kung ano ang gusto ni Jack nang hilingin niyang puntahan siya sa lalong madaling panahon. Tumanggo siya, kinuha ang badge at isinuot bago pumasok sa loob. Ano? Nandito na ang Diyosa ng Digmaan. Oh my God, andito na ang Goddess of War. Mabilis, lahat. Umangon ka at tanggapin siya. Narito ang Diyosa ng Digmaan. Sulit talaga na nandito tayo ngayon. Makikita natin ang matikas na kilos ng Goddess of War ngayon. Labis na natuwa ang mga taong kumakain at umiinom pa sa looban nang mabalitaan nilang nandito si Lana. Hindi mo na ako kailangang i-welcome, ituloy mo ang pag-inom. Tumakad na si Lana ng malapad at sinabing may malamig na ekspresyon sa mukha. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya sa paligid niya at piniling maglakad sa isang maliit na daanan, diretso sa loob ng pintuan ng arko. Hindi maganda. Labis na natakot si Master Miller nang makita niya kung saang direksyon siya patungo. Agad siyang tumayo at gustong sundan siya. Kabanata 452. Naramdaman na ni Master Miller na may mali. Kakaiba na pumasok ang Diyosa ng Digmaan pagkatapos niyang hilingin sa lahat na ipagpatuloy ang pag-inom ng walang anumang salita pagkatapos niyang dumating. Posible bang nalantad ang usapin? Mabilis niyang naisip ang posibilidad na ito sa loob. Kung ang bagay ay hindi nalantad, bakit ang Diyosa ng Digmaan ay lalakad patungo sa lugar na iyon? Ang iba ay hindi nang ahas na saktan si Magnus ngunit iba ang Diyosa ng Digmaan. Wala si Magnus sa harap ng Diyosa ng Digmaan, maaaring may posibilidad na mapatay niya ito kung hindi siya masaya.
Pagkatapos ng lahat, ang Diyos ng digmaan ay hindi sisisihin ni Ethan Hayes ang Diyosa ng digmaan na si Lana Zex kung alam niya ang eksaktong sitwasyon. Naisip niya ang mga ito at nagkaroon ng masalimuot na pakiramdam sa loob. Susundan na sana siya nito at pigilan. Hoy, Master Miller, anong ginagawa mo? Hindi mo ba narinig ang Diyosa ng digmaan? Iniling niya na ipagpatuloy natin ang pag-inom. Walang ideya si Zan na hihilahin siya ng Diyos ng digmaan Hayes at sinabing, ang mga salita ng isang Diyos ng digmaan, gaano man ka-simple, ay isang utos. Gusto mo bang suwiin ang utos ng isang God of War? Tama iyan. Tila nagmamadali ang Diyosa ng digmaan. Dapat may gagawin siya at kailangan lang nating makinig sa mga utos niya. Sabi ng isa pang opisyal. Gusto kong itanong kung ano ang gusto ng Goddess of War. This is her first time here and she's not familiar with her way. Natatakot ako na baka hindi niya mahanap ang daan dito. Mabilis na ipinaliwanag ni Master Miller. Sa ganoong kaikling panahon, napuno na ng pawis ang kanyang noo. Gusto ni Master Miller na makapasok sa magagandang libro ni King of War Sutherland kaya maagap niyang binigyan siya ng 2 babaeng celebrity na kinaiinteresan niya. Gayunpaman, hindi niya alam na narito ang Diyosa ng digmaan. It's not the matter if she find it or not. Kailangan lang nating sundin ang sinabi ng Diyosa ng digmaan. Tumawa si Queen. Although curious din ako sa ginagawa niya, I don't dare to follow her. Sino ka para sundan siya? Oo, tama ka. Kinakabahan lang ako, okay. Salamat, God of War Hayes, sa iyong paalala. Halika na kayong lahat, ituloy na natin ang pag-inom. Napangiti si Master Miller sa kahihiyan. Pinunasan niya ang malamig na pawis bago nagpatuloy sa pag-inom kasama ang iba. Gayunpaman, ang kasalukuyang alak ay walang lasa nang inumin niya ito dahil siya ay natatakot. Jack, kapatid, hindi napigilan nila na ang sumigaw nang makarating siya sa likod ng bakuran. She wanted to address him as Master but she remembered Jack's reminder to not expose his true personality kaya kapatid lang ang tinuran niya dito. Pumukas ang isa sa mga pintuan ng kwarto, kinawayan ni Dennis si Lana at pumasok ito. Maya-maya, alam na nila na ang lahat at alam na rin niya ang mga plano ni Jack. Matagal ko nang naramdaman na kakaiba itong Magnus Sutherland. Ibinigay niya ang pakiramdam na hindi siya ang ipinakita niyang nasa labas. Hindi ko alam na ganito pala siya. Itong si Master Miller ay isa ring masamang tao. Paano niya nagawang mambuli at manligaw sa iba gamit ang pera para lang matuwa si Magnus? Buti na lang at natuklasan ni Kuya Jack na may mali at sinundan sila rito. Matapos magsalita ng galit ni Lana ay tumingin siya kay Jack. Akala ko ba hiniling mo ako dito ng drinks? Hindi ko alam na gusto mong pagtakpan kita. Napangiti si Jack sa kahihiyan. Itago mo muna ito sa akin. Maraming oras para uminom tayo sa hinaharap. Siya nga pala, maaari kang pumunta para uminom sa kaarawan ni Old Master Taylor. 10 araw na lang at pagdiriwang na ng kanyang ika-7 kaarawan. Nakikiinom ako ng kaunti sa iyo. Agad na inilibot ni Lana ang mga mata kay Jack. Paano magiging sapat ang ilang inumin? Kailangan natin ng kahit ilang bote, di ba? Kung minamaliit mo lang ang kakayahan kong uminom. Hindi nagtagal, nagmumula sa loob ang matinding labanan na sinabayan pa ng ingay ng iba't ibang kasangkapang sinisira. Anong nangyayari sa looban? Bakit sila nagsimulang mag-away? Kabanata 453. Agad namang napatayo si Queen at ang iba pa matapos marinig ang tunog na nagmumula sa looban. Tapos na, pamantong hininga si Zan sa loob. Nagsimula na silang mag-away. Nagsimula ng maglaban ang hari ng digmaan at ang Diyosa ng digmaan. Ang hari ng digmaan ay tiyak na hindi niya kalaban. Siya ay maaaring gawin para sa kung ang bagay na ito ay nalantad. Ito ay orihinal na isang magandang deck ng mga baraha. Wala siyang ideya kung paano niya ito naglaro ng mali. Sa sandaling ito, tumakbo si Jack at Dennis palabas ng silid at hindi nagtagal ay tumigil ang away. Hindi nagtagal, nakita ng lahat si Lana na naglalakad palabas ng silid, kinaila ang katawan ni Magnus palabas gamit ang isang kamay. Dalawang sobrang walang magawang celebrity ang sumunod sa kanyang likuran at ito ay sina Blake at Chana na nag-perform para sa kanila ngayon.
Paano ito posible? Napatay ang hari ng digmaan. Bakit? Hindi ba lasing ang 7 Stars King of War kaya natulog? Bakit siya pinatay ng Diyosa ng digmaan? Tingnan mo ang pagiging walang magawa sa mukha ng dalawang celebrity. May tatak ng palad si Blake sa mukha at may dugo sa gilid ng bibig. Maaaring ito ay nagsimulang mag-usap ang mga sundalo at nagkaroon ng sariling hula. Lumapit sila na at inihagis ang katawan ni Magnus sa lupa. Tumingin siya kay Blake at sa iba pa bago sinabing, kayong dalawa, ibuhos lahat ng detalyado. May isa pang tao dito na dapat mamatay. Nanginginig ang mga paanisan nang marinig niya ito sa kadiretsong bumagsak sa lupa. Master, ano ang nangyayari sa iyo? Sunod-sunod na naglakad ang mga katulong na walang ideya sa nangyari at gusto siyang hilahin pataas. Ang basura ay ang kasalukuyang Zan ay naging isang tumpok ng putik at hindi na mahayla pataas. May ilang mga tao na alam kung ano ang kanilang ginawa. Malamig na tiningnan nila na si Master Miller at sinabing, ito si Master Miller. Para makapasok sa magagandang libro ni Magnus, talagang pinagbantaan niya kami at pinakiusapan kaming matulog sa kanya. Sa simula, nangako siya sa amin ng 50 milyon at tumanggi kami. Tumanggi pa rin kami nang nangako siya sa amin ng 70 milyon. Pinyantahan niya kami at sinabing papatayin niya kami kapag hindi kami pumayag. Wala kaming ibang paraan kundi sundin siya. Siyempre, kumilos si Magnus Sutherland na lasing at lumapit kaagad. Tapos, gusto niya tayong samantalahin at hampasin kapag tumanggi tayo. Napaiyak na naman si Chana nang maisip niya iyon. Nagpatuloy si Blake, sa kabutihang palad, narinig ni Kuya Jack at Marshall Dennis ang mga paggalaw dito nang pumunta sila sa banyo at tinawag ang Diyosa ng digmaan. Ang Diyosa ng digmaan ay sumugod sa oras, iniligtas tayo, at pinatay ang taong ito. Sa kabutihang palad, kumakain ako sa malapit at makakarating ako sa maikling panahon. Kung hindi, pareho silang sinamantala ni Magnus Sutherland. Galit ding dagdag ni Lana. Paano ito posible? Hindi ganoon ang tito ko. Siya ang hari ng digmaan. Mahal niya ang kanyang mga sundalo tulad ng kanyang mga anak at mayroon siyang magandang reputasyon. Nagulat si Quill nang makita niyang patay na si Magnus at gusto pa niyang magsalita in behalf of Magnus. Gayunpaman, lamambot ang boses niya habang nagsasalita dahil hindi siya kumpiyansa sa mga sinasabi niya. Alam na alam niya kung ano ang ipokrito ng kanyang tiyuhin. Siya ay isang hari ng digmaan. Gusto mo siyang gamitin para supilan ako. Ako ang Diyosa ng digmaan. Tinitigan nila na si Quill, dahilan para umatras ito ng ilang hakbang bago sinabing, pwede bang peke ang nakita ko, ang Diyosa ng digmaan, sa sarili kong mga mata. Kabanata 454. Namutla ang mukha ni Quill nang marinig ito. Oo, dati siyang nagdudulot ng takot sa iba nang sabihin niyang ang hari ng digmaan ay ang kanyang tiyuhin, ang Diyos kapatid na lalaki ng kanyang ama. Gayunpaman, ang magandang babaeng ito na may magandang figure sa harap niya ay ang Diyos ng digmaan, isang mas malakas na pag-iral kumpara sa kanyang tiyuhin. Iyan ay, hindi tama iyon. Si Master Miller, na paralisado sa lupa, ay may naalala kaagad. Dati, ang hari ng digmaan na si Sutherland ay pumasok sa silid ng ilang sandali at paano naging posible na hindi niya nakuha ang gusto niya pagkatapos ng mahabang panahon. Maliban kung ang hari ng digmaan na si Sutherland ay nakikipag-chat sa dalawang magagandang babae doon. Kung hindi, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang nangyari sa pagitan nila ay dapat na natapos bago dumating ang Diyosa ng digmaan. Kung hindi lang nahuli si King of War Sutherland, hindi siya papatayin ng Goddess of War kung tumanggi siyang umamin at walang ebidensya, di ba? Anong mali? Nanlamig ang mukha nila na at diretsong naglakad sa harap ng kabilang party. Ang isang tulad mo na nang-aapi at nanligaw sa iba ay dapat mamatay. Mamatay. Hindi tanga sila na at alam niyang ang pagkalagkad nito ay haantong sa pagkakalantad niya kaya diretso siyang sumampal sa pagitan ng mga kilay nito. Isang malalim na tunog ang maririnig at ang master ng Carefree Villa ay napatay, ganoon din. Passes. Maraming tao ang napabuntong hininga nang makita ang eksenang ito. Ang Diyosa ng digmaan na ito ay talagang mapangapi habang siya ay pumatay ng walang pag-aalinlangan.
Napatay niya ang isang hari ng digmaan ng ganoon lang at ang Panginoong ito ay napakadaling napatay. Ang pag-alala sa aming relasyon bilang mga kaibigan sa digmaan ay orihinal na isang magandang tema. Isang pagtitipon upang mapabuti kami. Mga veterano, wala akong ideya na ang ilang mga hari ng digmaan ay mabubulok pa rin hindi magtatagal pagkatapos nilang umalis sa larangan ng digmaan at magkaroon ng pera. Sana ay maging leksyon ito ng lahat. Kung may matutuklasan akong ganito ulit, isa lang ang wakas para sa taong iyon at ito ay kamatayan. Ngayon, salamat kina Jack at Marshall Dennis sa pag-abiso kaagad sa akin pagkatapos nilang marinig na may mali. Napigilan ito na madungisan ng dalawang sikat na celebrity. Ito ay isang bagay na nagkakahalaga ng papuri. Army pa rin kami ni Daxie pagkatapos naming ma-discharge. Kailangan pa rin nating magambag kay Daxie at maging mabuting halimbawa. Kailangan nating maglakas loob na umakyat kapag natuklasan natin ang hindi pagkakapantay-pantay. Matuwid na sabi ni Lana na. Muling pinuri sina Jack at Dennis. Pagkatapos ay sinabi niya sa nanginginig na mga manggagawa ng Carefree Villa, hilahin ang dalawang katawan na ito at ipakin sa mga aso. Ang lahat ng hindi pa tapos kumain at uminom ay maaaring magpatuloy. Bastos talaga yan. Wala akong ideya na ang Magnus Sutherland na ito ay isang taong katulad nito. Galit na galit din si Queen habang hinahampas ang hita niya. Hindi ako nagpatuloy sa pag-inom dahil malapit na tayong matapos. Naiinis ako na ang ganitong uri ng basura ang nagyaya sa akin na uminom. Ang iba ay natural na walang planong magpatuloy sa pag-inom. Marami sa kanila ang tumayo at handa nang umalis. Wala silang ideya na naisip ito ni Lana at sinabi sa sandaling ito, oo, parang ikapitong kaarawan ni Old Master Taylor. May ginawang makabuluhang bagay si Jack ngayon at inalis niya ang pinsala para sa amin. Dapat din natin siyang suportahan, lahat ng gustong uminom ay pwedeng dumalo sa party. Sa gilid niya, nagdilim ang mukha ni Jack nang marinig niya ito. Maaaring atakihin sa puso ang Old Master Taylor kung pumunta doon ang Goddess of War para suportahan siya. Gayunpaman, dahil sinabi na ito ni Lana, hindi niya ito maaaring tanggihan. Nakangiti lang siya. Tatanggapin ko lahat ng darating. Magkikita tayo sa tahanan ng pamilya Taylor pagkatapos ng 10 araw. Buti naman tayo lang ang nakakaalam ng bagay na ito. Huwag kang maglibot at sabihin sa iba. Alam nila na ayaw ni Jack sa pagpapakitang tao at natatakot siyang maging malaking party ito. Lalo na kapag may 10 araw na lang para sa birthday dinner. Sige, alis muna ako. Dapat tingin sila na kay Jack pagkatapos niyang magsalita at umalis. Kabanata 455. Umalis sina Jack at Dennis ngayon. Buti na lang matalino siya at naalala niya si Lana. Kung hindi may itatago ang kanyang pagkakakilanlan bilang Supreme Warrior kung papatayin niya ang isang 7-star King of War. Kinuha ni Quill ang kanyang mga bodyguard, mabilis na umalis at lumabas sa mga lansangan. Napakadilim pa rin ang mukha niya habang nasa sasakyan. Motherfucker, lahat ng ito ay dahil sa lalaking nagngangalang Jack. Kung hindi siya, hindi sana namatay ang tito ko. Hinawakan ni Quill ang magkabilang kamay sa kamao at galit na galit. May kapangyarihan ang lalaking iyon at hindi siya isang taong kayang hawakan ng normal na bodyguard. Wala akong ideya na ganoon pala siya ka-busybody. Alam niyang hindi sila ni Dennis ang kalaban ng King of War matapos niyang matuklasan ito kaya tinawag niya ang Goddess of War. Ang Diyosa ng digmaan ay isang taong hindi makayanan ng ganito kaya pinatay niya si King of War Sutherland sa galit. Napaisip ang isa sa mga bodyguard at sinabing, wala akong pakialam. Hahayaan na natin itong si Marshall Dennis dahil hindi siya madaling target at subordinate siya ni Queen Hayes. Gayunpaman, si Jack ay isang normal na sundalo lamang at ako, si Queen Hayes, ay hindi siya papakawala ng madali. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Hayes ay isang malaking pamilya sa Sky City. Hindi man lang ako natatakot sa pamilya Drake dito, paano ako matatakot sa ganyang lalaki? Lalong nagalit si Queen nang maisip niya iyon. Lalong lumakas ang kanyang pamilya sa 2 taon na ito dahil sa relasyon nila ni Magnus. Lalo na ngayong nakabalik na si Magnus mula sa larangan ng digmaan, naging mas malakas at walang takot ang mga ito. Wala siyang ideya na ang pagdalo sa isang pagtitipon na inorganisa ng kanyang tiyuhin ay magiging sanhi ng kanyang pagkamatay.
Pati ang may-ari ng villa ay pinatay ng Goddess of War. Nag-isip siya sandali bago tumawag sa kanyang ama. Ama, Theo Sutherland. Patay na siya. Nang sabihin niya ito, hindi rin makapaniwala si Quill na totoo ito. Quill, hindi ka maaaring gumawa ng ganoong biro. Ang iyong tiyuhin na si Sutherland ay isang 7 star na King of War, paano siya mamamatay? Tumawa si Master Zenos at halatang hindi siya naniniwala kay Quill. Pare, totoo, ito talaga ang katotohanan. Pinatay siya ng Goddess of War kasama ang may-ari ng Carefree Villa. Halos mapaiyak si Quill habang nagsasalita. Lubhang masama ang pakiramdam niya habang tinatrato ng mabuti ni Magnus ang kanyang pamilya at itinuring pa nga siya bilang sarili niyang anak. Ano? Biglang tumayo si Master Zenos at dumilim ang mukha. Nasaktan ba niya ang Diyosa ng Digmaan? Ito ba ang Diyosa ng Digmaan, si Lana Zex, mula sa Eastfield? Paano siya mamatay mula sa isang simpleng tanghalian at pagtitipon upang ipagdiwang ang relasyon ng mga veterano? Paano ito posible? Tumanggi pa rin si Master Zenos na maniwala sa katotohanan ito hanggang ngayon. Kung tutusin, hindi naman tanga si Magnus, paano niya nagawang masaktan ng ganito kadali ang Diyosa ng Digmaan? Pare, ganito ang nangyari. Alam mo rin na gusto ni Uncle ang mga magagandang babae, di ba? Nagkataon na inimbitahan ni Master Miller ang ilang magagandang celebrity na kumanta bilang isang pagtatanghal ngayon. Tinablake at Chana ang mata ni Uncle. Sa simula, wala ang Diyosa ng Digmaan kaya walang nangyari. Mabilis na sinabi ni Quill sa kanyang ama ang lahat ng nangyari ngayon ng detalyado. Lahat ng ito ay dahil kina Jack at Dennis. Tinawag nila ang Goddess of War at pagkatapos niyang malaman ang nangyari, pinatay niya si Uncle at ang Master ng Villa. Hindi madaling masaktan ang Marshal Dennis na iyon. Alam kong may background siya bilang subordinate niya dati ni Queen Hayes. Nagdilim ang mukha ni Master Zeno sa kabilang dulo ng telepono. Iyon ang kanyang Diyos kapatid. Alam ko pero kailangan nating subukan ang lahat para patayin ang Jack na ito. Kinagat ni Quill ang mga ngipin at galit na nagsalita. Kabanata 456. Wala ka bang kasamang bodyguard? Madaling ayusin ang lalaking iyon kung hindi man lang siya commander. Naisip ito ni Master Zenos at sinabi. Dati, 2 sa mga bodyguard ko ang nag-away sa lalaking iyon dahil sa mga maliliit na isyo at hindi man lang nila siya kayang karibal. Nakaalis sila sa isang suntok lang ng lalaking iyon. Sa tingin ko ang taong ito ay may parehong kakayahan sa pakikipaglaban gaya ng ilang assistant commander o head commander. Kaya naman, hindi ko akalain na mananalo ako kahit sabay-sabay na umatake sa kanya ang lahat ng bodyguards na dinala ko. Huminto si Quill at nagpatuloy. Bukod doon, mukhang may mga medikal na kasanayan ang taong ito at nailigtas niya si Dennis bago ito. Mas mabuti kung mapatay natin siya sa isang suntok dahil hindi natin kayang hayaan siyang tumakas. Kung hindi, magiging mapagbantay siya at mas mahirap na patayin siya. Pagkatapos niyang magsalita, may naalala siya at sinabing, "Oh yes, birthday na ni Old Master Taylor makalipas ang 10 araw." Pinuri ng Goddess of War si Jack dahil dito at sinabing dadalo siya sa hapunan. Kaya, wala akong magagawa kay Jack bago ito. Kung hindi, sinisiraan nito ang Diyosa ng Digmaan at tiyak na magagalit siya. Kung gayon, hintayin natin matapos ang birthday party ng Old Master Taylor bago tayo gumawa ng anuman. Hindi natin kailangang magpadala ng mga bodyguard o gumawa ng anuman. May makakalis kay Jack. Malamig na ngumiti si Master Zeno sa kabilang dulo ng telepono. Alam ko na ang King of War Sutherland ay may apprentice at ang apprentice na ito ay isang marshal na talagang malapit kay Magnus. Kung alam niya kung paano naging sanhi ng pagkamatay ni Jack ang kanyang amo, tiyak na hahabulin niya si Jack at ipaghiganti ang kanyang amo. Ang galing. Nasaan siya? Kukintaken ko siya agad. Tuwang-tuwa si Quill. Talagang simple para sa isang makapangyarihang marshal na pumatay ng isang normal na sundalo. Nasa Lone City siya kaya kailangan mong pumunta doon ng personal. Ipapadala ko sa'yo ang phone number at address niya mamaya. Tandaan, kailangan mong kumilos pagkatapos ng birthday party ng Old Master Taylor. Magtataas ng hinala kung gagawin mo ang anumang bagay bago iyon dahil ang iyong Tito Sutherland ay kamamatay lamang at ang iyong bodyguard ay nakipag-away kay Jack.
Pinaalalahanan ni Master Zeno C. Will bago ay end ang tawag. Sa sandaling ito, nakarating na si Jack sa bahay at nagpapahinga sa kanyang kama, inihahanda ang kanyang lakas para sa laban sa gabing iyon. Hindi nagtagal. Ang insidente kung saan ang King of War na si Magnus Sutherland ay pinatay ng Goddess of War dahil sa pagnanasa niya sa kagandahan ng mga sikat na celebrity ay nakilala sa buong Eastfield. O aking Diyos, si Magnus Sutherland ay isang 7-star na hari ng digmaan at may karapat-dapat na serbisyo militar. Paano siya napatay ng ganoon lang? Nagulat din si James Drake nang marinig niya ang balita. Ito ay isang taong gusto nilang makilala ngunit hindi naglakas loob na saktan ang damdamin. Bukod doon, ang Diyosa ng digmaan ay talagang pinatay ang taong ito na gumawa ng hindi mabilang na mga sakripisyo para sa bansa nang walang labis na pangangatwiran. Na-offend niya ang Goddess of War, paano siya nakaligtas dito? Mapait na ngumiti si Spectre, isa sa 3 pangunahing tagapag-alaga sa pamilya Drake. Ito ay wala kapag ang Diyosa ng digmaan na ito ay walang ginagawa, ngunit kapag siya ay kumilos, siya ay nagulat sa lahat sa buong Eastfield. Sa tingin ko, maganda ang ginawa niya. Isang magandang pumatay. Nagtaas ng ulo si Tanya Drake. Si Blake ang paborito kong female singer. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang affairs at palaging gumagawa ng pawang-gawa. Hindi ba dapat patayin ng hayop na iyon, si Magnus Sutherland, dahil sa kagustuhang makakuha ng napakagandang mga awit na tulad niya? Nararamdaman ko rin na nakuha niya ang nararapat. Mabait ding tao si Chana at gusto ko ang mga kanta niya. Bukod pa riyan, minsan na siyang umarte sa isang drama at ang galing niya talaga sa pag-arte. Wala akong ideya na ang master ng Carefree Villa ay gagawa ng isang bagay na hindi makatao para makapasok sa magagandang libro ni Magnus Sutherland. Totoong nakuha ng dalawang ito ang nararapat sa kanila. Tumango si James bilang pagsang-ayon. Natahimik si Spectre bago nagsalita. Sa kabutihang palad, ito ay sa araw. Bukod pa riyan, nagkataong papasok na sana sina Jack at Dennis sa palikuran ng matuklasan nila ang nangyayari. Pagkatapos, ipinaalam nila ang Diyosa ng digmaan, si Lana Zex. Kung hindi sa araw, ang dalawang sikat na artistang iyon ay nadungisan ng husto pagkatapos ng pagtitipon ng mga veterano. Kabanata 457. Tama iyan. Hindi natin alam ang totoong pagkatao ni Jack pero hindi pwedeng simpleng tao lang siya. Posible bang ang hari ng digmaan na si Sutherland ang napatay niya? Matapang na hula ni Tanya pagkatapos niyang isipin ito. Paano ito posible? Direktang umiling si Spectre. Imposible iyon. Si Magnus ay hindi isang normal na hari ng digmaan, siya ay isang 7-star na hari ng digmaan. Kahit na hari ng digmaan si Jack, imposibleng mapatay niya si Magnus. Bukod sa God of War, hindi ito magagawa ng ibang tao. Pumayag din si James. Imposibleng napatay siya ni Jack dahil hindi pa ganoon kalakas si Jack. Kung hindi, bakit pumunta doon ang Diyosa ng digmaan? Nabalitaan din namin na nasa labas sina Jack at Dennis, maririnig sa loob ang tunog ng away. Pati ang pinto at mesa ay nasira. Puntong hininga, akala ko magaling siya. Naramdaman ni Tanya na may katuturan ang sinabi ng ama at bahagyang nadismaya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay may naalala siya at nagulat na sinabi, Oo, may nakalimutan ako. Nang maghapunan kami kahapon, nasaktan namin ang isang kilala bilang Brother Tempest mula sa Eagle Clan. Nakipag-away si Jack sa kanya ngayong alas 8 ng gabi sa kakahuyan sa labas ng lungsod at sinabi pa niyang ayos lang kahit gaano pa karami ang dinala ng kabilang partido. Talaga. Mabuti na lang, gusto kong puntahan at tingnan. Naningkit ang mga mata ni Spectre matapos itong marinig. Balita ko, magaling talagang makipag-away si Jack at napaka-mysterious ng identity niya. Interesado ako sa kanya at baka may makita ako kung pupunta ako at titingnan. Talaga. Gusto ko ring pumunta. Gayunpaman, mas maganda kung magmamasid tayo sa malayo. Hindi niya tayo matutuklasan. Pinag-isipan ito ni Tanya, natawa, at sinabing, natatakot ako na hindi siya matutuwa kapag nalaman niya ang tungkol sa atin. Iyan ay sigurado. Magdala tayo ng teleskopyo. Pwede tayong pumunta kanina at magtago. Napaisip si Spectre at sinabing, maghanda ka ng ilan, gusto ko ring tingnan.
Wala silang ideya na magkaka-interes din si James at diretso niyang sinabi ito. Lumipas ang panahon at ang insidente kung saan pinatay ng Diyosa ng digmaan na sila na ang hari ng digmaan na si Sutherland ay naging dahilan ng pagkatakot ng maraming makapangyarihang tao. Pagkagising ni Jack, naghilamos siya ng mukha at tinignan ang oras. Alas 8 na ng gabi kaya pumunta na siya sa bakuran at naghanda na sa pag-alis. Daddy, lalabas ka ba para maglaro? Gusto ka rin sumama ni Kylie. Wala siyang ideya na bago siya makasakay sa kotse ay tumakbo si Kylie at hinawakan ang ilalim na bahagi ng pantalon ni Jack gamit ang kanyang maliit na mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga inaasahan. Nag-init ang puso ni Jack nang makita ang cute na babae sa kanyang harapan. Hinawakan siya nito at hinalikan ang maselang pisngi nito. May gagawin si Daddy. Maaari ka bang maglaro sa bakuran saglit? Pagbalik ni Daddy, isasama ko kayo ni Mama mamasyal sa park, okay? Okay, okay. Hihintayin ni Kylie ang pagbabalik ni Daddy. Kailangan mong bumalik ng mas mabilis. Natuwa naman agad si Kylie. Inilagay siya ni Jack sa lupa at nagmaneho patungo sa mga tarangkahan ng lungsod. Kabanata 458. Bagyo. Sa tingin mo ba matatakot ang lalaki kaya hindi siya pupunta? Mahigit 100 tao ang nakatayo sa kakahuyan sa labas ng lungsod at isang kalbong lalaki ang nagsabi kay Brother Tempest na nasa tabi niya. Tiningnan ni Brother Tempest ang oras at alas 8 na ng 5 minuto. Kumunat ang noo niya. Ang taong iyon ay malamang na hindi sapat na matapang na lumapit at maaaring niloloko lang tayo. Sabi naman ng isa pang lalaki na may dilaw na buhok. Sigurado ako na hindi siya matapang na lumapit. Sa palagay ko ay maaaring takot ang taong ito kaya umihi siya sa kanyang pantalon pagkatapos niyang malaman na si Brother Tempest ay mula sa Eagle Clan. Halatang nauudol siya sa oras ng maglakas loob siyang hilingin kay Brother Tempest na magdala ng maraming tao hanggat gusto niya. Tiyak na umalis siya sa Eastfield sakay ng bus kaninang umaga. F-Sacker, hindi ko alam na duwag pala ang lalaking ito. Iniling niya sa akin na magdala ng maraming tao hanggat gusto ko. Kung ganoon, magtatanong ako tungkol sa address ng kanyang kapatid. Tiyak na papatayin ko ang kanyang kapatid at gagampanan ko ang kanyang anak para pagsisihan siya. Umadjejek si Brother Tempest at hinawakan ang kanyang mga kamay sa mga kamao pagkatapos niyang marin. Ito. Sa sandaling ito, sa isang lumang inuupahang bahay, nakaupo doon si Tiger na nakakunot ang noo at malamig na tingin sa kanyang mukha. Dapat tingin sa kanya ang babae sa tabi ni Tiger at sinabing, Tiger, nag-aalala ka sa kapatid mo, Jack, tama ba? Say, medyo kinakabahan din ako. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo makakaalis kagabi. Hindi pwede. Hindi ko kayang hayaan siyang pasanin ang lahat ng mag-isa. Kung mamatay siya ngayong gabi, sisisihin ko ang sarili ko habang buhay. Hinding-hindi ako magiging mapayapa. Napaisip si Tiger bago tuluyang tumayo at pumunta sa kusina para maghanap ng kitchen knife. Tiger, kung hindi mo ako kinukonsidera, hindi mo ba dapat isaalang-alang sa ngalan ng anak natin? Ilang taon na siya? Ano ang dapat niyang gawin kung mamatay ka? Kilalanin siyang bastos na bata, isang batang walang ama. Dapat tingin ang asawa ni Tiger sa anak na mahimbing na natutulog sa baby cot habang hinihila ang manggas ni Tiger. Honey, pasensya na. Patawarin mo ako. Kung mamatay ako at hindi na makabalik ngayong gabi, maaari kang magpakasal sa isang mayaman. Umanap ka ng mas mayaman para hindi maghirap ang anak natin tulad ko, ang walang kwentang ama niya. Maganda ka. I'm sure may enjoy mo ang buhay pagkatapos mong makahanap ng isang mayamang lalaki na maganda ang pakikitungo sa iyo. Tumingon si Tiger na may luha sa kanyang mga mata habang hindi naglakas loob na humangin sa mga mata ng kanyang asawa. Tiger, payag ka ba talagang iwan kami ng anak natin? Tingnan mo ang anak mo, tingnan mo kung gaano ka kamukha niya. Tigre, nakikiusap ako, huwag kang pumunta. Tumulo ang luha sa mata ng babae habang nagmamakaawa kay Tiger. Yan ang Eagle Clan. Kahit na vassal force ito ng kabilang partido, hindi ito isang bagay na mapagtatagumpayan ninyong dalawa. Ang pagpunta mo doon ay isang suicidal action lang.
Pumikit si Tiger at tumahimik ng ilang sandali habang sumasakit ang puso niya. Gayunpaman, buong lakas pa rin niyang hinaila ang kamay ng kanyang asawa at mariing sinabi, pumiling siya sa kabilang partido ng away kagabi para iligtas tayo. Pumunta siya sa larangan ng digmaan at nagsakripisyo ng marami para kay Daxia habang naranasan niya ang napakaraming sitwasyon sa buhay at kamatayan. Lalaki din ako. Hindi ko kayang ipaglaban ang aking bansa ngunit hindi ko maitago kapag alam kong maaaring mamatay ang aking kuya. Pagkasabi niya nito ay napatingin siya sa anak na mahimbing na natutulog sa kama at nagpatuloy, I don't want to live in regret for the rest of my life. Ayoko rin maramdaman ng anak ko na mahina ako. Lalaki ako, hindi ko kayang ipagpatuloy ang pagiging duwag. Pagkatapos niyang magsalita, diretso niyang itinulak ang asawa at humakbang palabas. Tigre, pumagsak ang babae sa lupa at hindi napigilan ang paghigpi. Taxi, lalabas ako ng lungsod. Pinahinto ni Tiger ang isang taxi na may hawak na kutsilyo sa kusina. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kabilang partido ang $200 na dala niya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Nakatingin lang kay Tiger ang driver na nagtataka bago nagmaneho palabas ng lungsod. May sasakyan na paparating sa atin. Parang ito ay isang sports car. Porsche. Oo, kulay pula. Sa sandaling ito, si Brother Tempest at ang iba pa sa kakahuyan ay galit na malapit na silang umalis. Kabanata 459. Bigla silang nakakita ng isang sports car na paparating. Maaaring ang lalaki na gumawa ng appointment upang labanan tayo. Inawakan ng kalbo ang kanyang ulo. Ang lalaking ito ay napakayaman. Paano kaya siya? Kung mayaman siya, bakit niya dadalhin ang dalawang magagandang babae na iyon para kumain sa mga stall sa gilid ng kalsada? Sabi ni Kuya Tempest na nakakunot ang noo. Maya-maya ay huminto ang sasakyan sa hindi kalayuan sa kanila. Bumaba ang isang lalaki sa kotse at naglakad. Habang naglalakad siya palapit, gulat na sinabi ni Brother Tempest, talagang bastos na iyon. Kinawian niya ang kamay pagkatapos niyang magsalita at agad namang lumapit ang isang dosenang tao at pinalibutan si Jack. Bata, sabi mo alas 8:30 na. How dare you? Tama iyan. Akala namin ay aaminin mo na duwag ka at hindi nang ahas na pumunta rito. Ilang miyembro ng Eagle Clan ang agad na nagsabi kay Jack. Importante ba ito? Natigilan si Jack. Kinuha niya ang isang piraso ng white sand na sigarilyo, sinindihan ito, at umusok. F-sick ka. Paano ang isang taong nagmamaneho ng Porsche 911, humihit-hit ng sigarilyong white sand? Dapat tingin ang isa sa kanila, hindi nakapagsalita, at halos sa mukha ng dugo. Nakakatawa talaga ang lalaking ito. Napakayaman niya ngunit humihit-hit siya ng mababang uri ng sigarilyo at dinala ang kanyang sisiw sa mga stall sa gilid ng kalsada. Bullshit, late ka ng kalahating oras. Kung hindi ito mahalaga, ano? Si Brother Tempest ay gutom na gutom. Kung tutuusin, siya ang nagtipon sa mga taong ito. Kung siya ay pinaninindigan, mawawalan siya ng dangal. Buti na lang at dumating pa ang lalaking ito. Ang pinakamahalagang bagay ay mamamatay kayong lahat. Natural na hindi importante ang pagiging late ko. Ito ay talagang medyo mabuti. Hindi ba't nakakabuti na kayo ay mabuhay ng dagdag na 30 minuto? Nagkibit balikat si Jack at malamig na ngumiti. Bata, hindi ka mahinhin. Hindi mo ba malinaw kung sino ang nabuhay ng dagdag na 30 minuto? Malamig ding tumawa ang kalbong walang takot. Hindi ba hiniling ko sa iyo na makakuha ng maraming tao hanggat maaari? Kaya, ito ang iyong kapangyarihan. How dare you bully my brother with such little power? Suicidal ka talaga, tumawa si Jack. Isang dosenang tao lang ang dinala ng kabilang partido at halatang lampas ito sa kanyang inaasahan. Ang isang dosenang tao ay hindi sapat. Natigilan si Kuya Tempest. Hindi ka talaga mahinhin. Napakagulo kaya kailangan kong tumakbo dito para sa isang dosenang tao. Gayunpaman, ito ay mabuti rin. Maaari ko kayong ayusin ng mas maaga. Bumalik sa bahay at samahan ang aking anak na babae upang mamili. Nang maalala ni Jack ang ipinangako niya sa kanyang anak, sumili ang isang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong ito.
Lumapit ang isang matandang lalaki. Isa ako sa mga Panginoon ng Eagle Clan at wala akong kabuluhan na lumaban ng 100 tao ng mag-isa. Kailangan ba namin ng maraming tao para patayin ka? Pagkatapos magsalita ng matanda, diretso niyang iniunat ang isang kamay niya sa kuko ng agila. Umaban siya ng 2 hakbang at napakamot sa leeg ni Jack. Kabanata 460. Mukhang matanda na ang matandang ito at medyo maputi ang buhok. Gayunpaman, tila napaka-energetic niya. Ang bilis ng kanyang pag-atake ay mabilis at ang kanyang mga aksyon ay medyo tuso. Iniunat ni Jack ang kanyang kamay at hinawakan ang pulso ng kabilang partido na parang metal clamp. Buong lakas niyang hinayla, dahilan para mawala ng balanse ang kabilang partido. Pinitawan ni Jack ang taong iyon at sinipa siya. Lumipad ang kabilang partido ng 7 hanggang 8 metro ang layo bago lumapag sa lupa dahil sa sipa. Tumagilid ang kanyang ulo at namatay matapos siyang samuka ng dugo. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis at ang matanda ay namatay sa loob ng ilang paghinga. Natigilan ang kalbo at ang iba pa. Bahagyang nagyayabang ang matandang ito nang sabihin niyang master siya. Gayunpaman, kaya niyang labanan ang 10 tao ng mag-isa kung normal na tao ang kanyang kaharap. At least, he was considered a good fighter. Gayunpaman, ang gayong tao ay namatay mula sa isang sipa lamang sa napakaikling panahon. Nasabi ko na rin na napakahusay naman lalaban ng taong ito. Siya ay napakalakas at mabilis. Tiyak na minamaliit ng matandang Levi ang kaaway at hindi pinansin. Natakot si Brother Tempest at diretsong pumalakpak ang kanyang mga kamay. Mukhang ang mga taong ito lamang ang talagang hindi sapat. Pagkatapos ay ipinalakpak niya ang kanyang kamay. Isa-isang, dahan-dahang tumayo ang mga figure at naglakad patungo sa kanila mula sa mga palumpong sa likuran nila. Ang ilan sa mga taong ito ay may hawak na kutsilyo at ang ilan ay may hawak na mga metal na tubo. Tumingin sila kay Jack na may malamig na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Natigilan si Jack nang makitang napakaraming tao. Napakaraming tao. Hindi masama. Dapat may 2 hanggang 300 tao dito. Ano sa tingin mo? Naisip ko na hindi ko kailangang gamitin ang mga kapatid na ito kung mag-isa kang dumating. Wala akong ideya na kahit dumating ka mag-isa, mukhang magaling ka sa pakikipaglaban. Gayunpaman, huwag mag-alala. Hindi kami mga kapangyarihan na umaasa sa Eagle Clan, lahat ng tao dito ay miyembro ng headquarters ng Eagle Clan. Lahat sila ay mahuhusay na manlalaban, hindi normal na mga punk sa kalye. Tumawa ang kalbo. Sa palagay mo ba ay magkakaroon ka pa ng pagkakataong mag-shopping kasama ang iyong anak na babae ngayon? Oo naman. Nangangahulugan lang ito na kailangan kong gumamit ng ilang oras. Nagkibit balikat si Jack. Napakaraming tao. Sa sandaling ito, si Tanya, na nagtatago sa mas mataas na lugar sa kabilang panig at gumagamit ng teleskopyo upang tumingin doon, ay hindi maiwasang magsalita ng mahina. Oo, akala ko 100 tao lang ang dinala nila dito sa simula. Hindi ko alam na dinala nila ang napakaraming tao dito. Nagulat si James. Di kahit isang head commander ay hindi kayang harapin ang napakaraming tao. Kailangan niyang magkaroon ng hindi bababa sa parehong mga kasanayan sa pakikipaglaban ng isang major. Tama ba? Kailangan itong maging kapareho ng isang marshal. Si Spectre, na nasa gilid, ay may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga taong ito ay may mga token sa gilid ng kanilang mga baywang. Ibig sabihin, hindi sila nakakalat na maliliit na puwersa na umaasa sa Eagle Clan ngunit sila ay mga tao mula sa punong tanggapan ng Eagle Clan. Ang Eagle Clan ay walang kaparehong dami ng tao kung ikukumpara sa ibang clan, ngunit lahat sila ay mga elite. Balita ko marami sa kanila ang makakalaban kaya kahit halos 300 katao lang ang nandito. 900 katao ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Huminto muna siya bago nagpatuloy, lalo na ang kalbong iyon. Isa siya sa 4 na master ng Eagle Clan. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay halos kapareho ng isang marshal. Kung hindi ito compatible sa isang marshal, hindi ito may kukumpara sa isang major. Kung ganoon ang kaso, si Jack ay magkakaroon ng matinding laban. Umunat ang noo ni Tanya.
Pinag-isipan niya ito at sinabi kay James, "Pare, kung hindi kayang hawakan ni Jack ng mag-isa, pwede ba nating hilingin kay Spectre na tulungan siya?" Iba talaga kung magkatrabaho silang dalawa. Pababahaji man lang niya ang kalahati ng pressure. Tumango si James. Oo naman, ang mga taong tulad ng Eagle Clan ay hindi gumagawa ng mga legal na negosyo at hindi sila mabubuting tao. Buti sana kung mabayaran natin sila ng kaunti. Gayunpaman, kailangang takpan ni Spectre ang kanyang mukha dahil hindi siya makikilala ng mga tao ng Eagle Clan. Napakaraming tao nila. Kung may ilang nakatakas at nalaman na kami, ang pamilya Drake, ang palihim na kumilos, natatakot ako na ang punong tanggapan ng Eagle Clan ay maghahiganti sa amin. Oo, Master. Naiintindihan ko. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.